mamahalin ang aking asawa ng tapat at totoo kung mayroon akong gustong iba. Hello! Kamusta bawat isa? Praise God! At tayo po'y muling magkasama-sama dito sa ating Payong Kapatid. Ayan. Kaya ulitin ko lang po, just in case hindi pa ho kayo nakapag-subscribe, gawin niyo po ito sa pagkakataon ito na para sa gayon patuloy tayo nag-update tayo sa mga series at mga topics na ating pinag-uusapan. So, pwede niyo rin pong i-click ang notification button. Ngayon, meron tayo sa Facebook, sa Spotify, at marami pang ibang platform na maaaring makikita niyo po ito. Siyempre po mga kuya, meron din po tayo sa YouTube. At meron po tayo sa NGL. Yun po pinakabago natin. Ayun, NGL. Paano pwede magtanong? Opo, pero hindi po nila malalaman, hindi po natin pala malalaman kung sino nagtanong. Kasi ano yun, secret o anonymous. Opo. So, dahil po yun ang ating napag-usapan, doon po natin kukunin ang ating questions. Oh, wow. Okay lang mo ba mga kuya? Oo, siyempre naman. Baka isang tao lang yan. Hindi ho. Hindi ho. Grabe ho. So ano po ito? Q&A mga kapatid. So mga kuya, ready na ho ba kayo? Okay. So medyo napapanahon ho, parang may trending na topic Parang ang tema ay bawal na pag-ibig. Ganyan mga kuya. Opo. Bawal na. Ayun po. So ito po yung tanong. Okay lang ho ba? Sige. Go ahead. Alam ko po, alam na alam niyo yung sagutin nito. Paano kung mamahalin ang aking asawa ng tapat at totoo kung mayroon akong gustong iba? Tagal ko nang pinagpipray na kunin ng Diyos ang maling damdamin pero nandyan pa rin na tipong humahagulgol and all for months now. Hindi ho natin alam mga kuya kung sino nagtanong pero kung sino man ho kayo, ito na ho mabibigang pansin ng ating mga kuya ang iyong katanungan. Siguro bago natin sa pagpipin Kuya Erwin, gusto ko lang ulit sabihin sa inyo, this is just one of the advice or pieces of advice that we can share. Hindi ito parang absolute na parang pag sinabi namin, sinunod namin. No? Pero gawin nyo isang one of the factors na pwede nyo i-consider in your decision making. Yes. Okay? But we will try our best to give you pieces of advice from the scripture. Ayan. Opo. Tsaka from experience din. Yes. Opo. Other people's experience. Wow! Ayun, tatanungin ko nga. Masama na ang tingin ito. Kasi po mga kuya, parang sa pagkakaintindi ko, ang bawal na pag-ibig, hindi lang naman patungkol dito. Meron din iba-iba. Like, bawal na pag-ibig na hindi mo pwedeng mahalin yung... Mamaya pag-usapan natin yan siguro. Opo, secret mo na suspense file, di ba po? So, pero mga kapatid, ito nakaabang-abang ang kasagutan at tayo ng ating mga kuya. Mga kuya, paano ba yan? May asawa na pero may ibang mahal. Parang sana dalawang puso ko. Parang gano'n. Sige. Pwede ba yun? Kasi based on his experience. Talaga ho? Kasi may maraming tao. Yun. Nakakasap maraming humihingi ng payo din sa akin noon So, totoo ba talaga na maraming nagkaka-experience ng ganito na kahit may asawa, nagkakagusto sa iba? Oo, parang ito ang trend Trend ho? Karamihan. Hindi naman lahat, pero alam ko maraming mga tapat dyan. Kaya nagkakaganito dahil sila mismo ayaw nilang bitiwan Tulad nga ng sabi ni Kuya Bong kanina, communication yan Kung meron pa rin siyang gusto sa kanyang yung karelasyon na hindi naman niya asawa, ibig sabihin may communication sila. At sabi niya, dyan sa is matagalan niya pinatanggalin mo ito. Yung maling damdamin. Matagal na yung pinagpipray na tanggalin yung maling damdamin. Una-una, baliktad Hindi dapat ganyan yan ang unahin mo. Ipag-pray na tanggalin ng Diyos ang damdamin. Ikaw mismo ang magsusuko ng damdamin niyon sa Diyos. You lay it down. Tapos kukunin na ni Lord yun. Pero sa'yo manggagaling yung first move. You surrender it to the Lord. Yun. And then, cut off all communications. Yan na, number 1.
cut off all communications. Kasi marami akong mga na-advise sa kanya, both men and women, mga lalaki, ano ang gagawin ko dito? Hindi nila ako sinunod yung payo na galing sa Biblia na iwasan yung mga ganong klase mga situation. Yun, nalulun sila, sumama sa kabilang karelasyon, nasira tuloy yung pamilya nila. Ako, napakaganda nung sagot ni Kuya Erwin. Gusto ko lang ding lagyan siguro ng biblical foundation sa area na yan, no? Kasi yun, application, napakaganda nun Pero ito sabi ng Bible kasi, you've heard that it was said, you shall not commit adultery. Diba? Normally, ang isip natin sa adultery, ano ba naisip natin? Yung babae, may ibang lalaki. Diba? At kapag lalaki naman, ang may ibang babae, ang tawag nila dyan ay concubinage. Kaya medyo biased tayo sa pagbabasa na yan. Pero si Jesus Christ, He made it very clear. Sabi niya, but I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. So sino dito ang parang nakafocus sa lalaki, no? Sabi niya kasi when you look at a woman, di ba? With lust, sabi ganon, sabi, for her has already committed adultery with her heart. Sabi niya, with her in his heart. No? Bigat, ano? Parang, wow. Parang dito, pinapakita kagad yung issue ng pagiging unfaithful, heart issue. Heart issue. Ngayon, sabi nga niya, tulad na sabi ko Erwin kanina, na yung communication, tigil mo agad. Kasi ganito yan. Ano ang nagkakos sa iyo to flourish the relationship with another? Di ba? Hanapin mo yun. Ano yung nagkakos? Tama si Erwin, isa sa mga number one na nagpo-flourish, communication. Subukan hindi mag-usap na matagal pag hindi nakalimutan mo na yan. Di ba? Yung mga, yung mga bata tayo, di ba? Meron tayong mga crush, meron tayong mga, sabihin natin, mga unang karelasyon. Sa tagal nyo hindi nagkita at nag-uusap, nakalimutan nyo naman na yun Kaya kayo na in love sa iba. Kaya kayo nakapag-asawa ng iba. Kailan nananaliwa yan? Nang mag-reunion kayo, at nag-reconnect. Tawag nito, reconnect. Tapos magte-text na ulit. Lalo na sa with the technology we have. Tapos mag-email. Tapos mag-chat. Ganyan. Ayan na. So, nirekindle ninyo yung feelings na dating wala. Kaya crucial yung pakikipag-usap, connection. Now, kaya sabi ng Bible, if your right eye makes you stumble, tear it out, throw it from you, for it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. Grabe, bigat na. Ibig sabihin, ganun ka-serious yung issue ng sin. Okay, ano sinasabi dito? One, yung hinahagulgul natin, kailangan maintindihan mo, masama yan, kasalanan yan, seryoso yan, punishable yan. Di ba? Kasi minsan hanggang di natin nakikita yung degree noong sin. Hindi mo siya titigilan For example, pag sinabi natin, ikaw naninigarilyo ka, hindi ka matanggal-tanggal. Pag sinabi ng doktor, may lung cancer ka, at matitigil lang yan pag tinigil mo yung paninigarilyo. Halimbawa lang yan, hindi ko sasabi yun ang talagang solusyon. Titigil ka Kahit anong kapit yan, gagawa ka ng parang itigil yan Kung gusto mong mabuhay ng mas mahaba. Ganito rin yun. Pag alam mo yung magiging consequence, talaga alam mo how serious it is, hindi mo itutuloy yan. Gagawa ka ng paraan. Ngayon, ang sabi niya, putulin mo at tanggalin mo yung mata. Kung ito yung nagkukos, tanggalin mo. Hindi naman literal yan, tatanggalin mo yung isang mata. Kasi makakakita ka pa rin. Papatunggalin mo lahat ng mga Ang idea nun, ano yung nagtutulak sa'yo? Ano yung nagtitrigger sa'yo? Para yung loob mo mahulog ng todo-todo sa taong yun. So sa halip na ibigay mo yung sa iba, ibigay mo talaga sa asawa mo. Hindi ko alam kasi dito kung babae o lalaki ito, no? Okay. Wala pa. Ang ibig sabihin ko alam sino nag-struggle. So, kung ikaw yung lalaki o kaya either one, tigilan mo ano yung nagtitrigger sa'yo. Pakikipag-usap. No? Itigil mo na yung masyadong mga usapan na mga sweet nothings. Ang pag-uusap hindi lang salita, text, di ba? At mga iba't ibang paraan, email, letters, tigil mo lahat, anything, any communications, tigil mo.
Kung hindi mo kaya ng i-minimize, kasi minimize, minsan, iba kaya na eh. Na-minimize lang, wala na mga sweet nothings, wala na ang ganda-ganda mo, o kaya pugi-pogi mo, o kaya namimiss kita, wala nang ganun. Iba kaya na. Pero iba, hindi kaya. So, itanggalin mo ng todo. Kasi, kaysa yung itutuloy mo pa, di ba? So, yun. So, tapos, mamaya ko na so, baka maputol yung aking sorry. So, what I'm saying, anything that will trigger you to be more involved emotionally, putulin mo. Okay. Then, be accountable with someone else. Look for a friend na hindi ka i-judge. Sabihin mo sa kanya and you can respect, natutulungan ka niya. Hindi yung sinabi mo, okay lang yan, o wag yun. Hindi mas mabuting kaibigan yun. Yung kaibigan na alam niya, pare, masasayang yung pamilya mo. Diba? O kaya, pare, wag yan. Mare in terms of babae sa babae. Hindi yung ipari na naman kay Mari na kabari at kay Mari ka na naman. Delikado. Kasi baka naibaling mo lang. So, ano na lang, magpe-pray kita, tulungan kita. Kasi he who conceals, di ba, sabi ganun, lalo kang hindi ka magtatagumpay eh. But if you confess, may mga tao na kailangan pumunta doon sa second step. Meron namang hindi na nila nagagawa yun kasi okay naman na sila. Okay. Pero pag kung talagang hirap ka, punta ka pa sa second step. Then, sa atin, sa setup natin, may tayong D group. Yes. We can humbly admit na mayroon ako struggle sa ganito. Pero again, pili lang. Hindi naman talaga to broadcast it to everybody. Hindi po sa lahat. Baka naman, hindi naman kita chichismis, text lang kita. Yun mo, ganun ka. Depende sa influence mo eh. Oo. Kasi kung nasa, rank ko ng mga pastor, kailangan i-confess mo sa congregation. Ganun ho. Ito naman, Erwin, hindi pa tayo lumabot sa disiplina. No? Ano parang tayo, parang we just want to overcome. No? Parang, ito yun sa level of your seriousness in overcoming the temptation. Okay po. Diba? Kasi kung talagang you will do everything, depende kasi yan eh. Kung kaya mo na huwag ka na makipag-communicate, okay ka, na-heal ka, praise God. Pag hindi pa, you look for someone else to help you. Confess mo doon. Pag hindi pa, patulong ka sa iba pa. Para may rami kang kasama. Para hindi ka pupunta doon privately, kahit dalawa lang nag-uusap. Bisa kasi ganun eh. Na ikaw pa gumagawa ng paraan eh. May mga pupunta pa sa talagang boyfriend, may asawa na, pupunta pa. Yung lalaki, sila pa yung nandiligaw talaga. Ibang aggressiveness ng babae rin ngayon. So, yun na. Kakat mo yun. So, ito mo kuya ang tanong ko. Kasi, I want to understand. Of course, there are triggers. Pero, naniniwala po ako na kaya kayo naging mag-asawa. Kasi talagang you fell in love with each other. But then again, saan nanggagaling yung maling damdamin? Ano po ba yun? Yung asawa po ba may pagkukulang? Tapos nahanap niya sa iba? O ano po ba yung pwedeng maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ibang damdamin para sa ibang tao? Tapos yung asawa, parang feeling mo, hindi mo na mahal. Parang gano'n. Grabe naman. Una, when you get married, lagay mo na sa isip mo, wala nang iba. Opo. Kasi kaya ka napupunta sa iba. Kasi naisip mo, may iba. Parang ganito. When you made a commitment to your spouse, parang sinasabi niya, halimbawa in your case, halimbawa lang, you made a commitment to Mike. Yes. Parang tinalikuran mo na bilyong-bilyong mga lalaki para kay Mike. Wala nang iba, kundi si Mike. So it's never an option na may iba. Period na. Period, yes. So ngayon, anong option mo? Ang option mo is to live happily or miserably with that partner for the rest of your life or his life. Siyempre gusto ko happily mga That's kuya. right. So ngayon, ikaw ngayon. So pipiliin mo ngayon. So anything na hindi magdadala sa'yo, patungo doon, tigil mo. Paano po kunwari, hindi naman yun si Mike, pero kunwari sa ibang pagkakataon, yung asawang lalaki, parang feeling ng babae, parang hindi na fulfill yung pagiging asawa o kaya parang hindi siya leader or parang gano'n. Tapos parang may nakita siyang iba na parang mas yun ang gusto ko, gano'n. So, paano yun? Parang nasabi ni Kuya Bong, pag ikaw nag-asawa,
tanggalin mo na sa vocabulary mo yung divorce, yung separation, yung annulment, yung mga ganyan. So it's all in the mind, mga Kasi kuya. commitment nga yun eh. Ang commitment for better or for worse. For better or worse. In sickness or in health yan eh. Through thick and thin eh. Yan ang commitment eh. Kahit na ano mangyari, committed pa rin. Tsaka hindi based sa feelings. Kasi feelings Ayun. come, feelings go. So hindi naka-base sa feelings. Love yun eh. Diba? Naalala ko yung definition natin ng love. Love is towards, is an unconditional commitment towards an imperfect person. Diba? Sabi gano'n, to seek the highest good. Diba? And sabi niya, which often involves sacrifice. Diba? Kasi ang idea nun, it's not what you can get from your spouse or from the one you love. It is what you can give. Kaya madalas, tayo nagkakaroon ng natawag na frustration. Kasi because of unmet expectations. Ay, naku. Bakit may unmet expectations? Kasi nag-set ka ng expectation. Tanggalin mo expectation, di walang unmet expectation, di ba? So, ikaw ngayon, kaya ang love is not to get, it is to give. Kaya kasi Jesus, for God so loved the world that He gave His only Son. Husbands, love your wives just as Christ loved the church that He gave. Di ba? His life for the church. So, importante yung idea ng love is give. Give. Kaya pag sabi mo, hindi siya parang naging leader sa akin eh. What do you mean by leader? Yan. Yung parang, meron pong ganun tanong eh na. Kasi ganito yan. For example, halimbawa lang, no? Hindi ka auto. Halimbawa lang. Halimbawa, minsan, you can, let's say, admire us as your kuya na ang ganda ng leadership nila. Yung asawa ko hindi ganyan eh. Pero ang tanong, have you really given your husband the chance to lead? Kasi baka mamaya, akala mo lang externally na wow, mas magaling silang leader. Hindi mo naman kami kasama sa bahay eh. Baka mamaya, pag nakasama mo na, ay pareho lang pala. Parang gano'n. Samantalang, yung asawa, minsan, hindi mo binigyan ng chance kasi hindi ka nakikinig sa kanya. So, hindi mo talaga siya binigyan ng authority, maging leader. Kasi lalo na ang mga babae, very manipulative minsan. Kasi part yan ng curse ng Bible. Ano sabi ng Bible? Your desire is to rule over your husband. Sa Genesis 3 yan eh. Nung nahulog. Pero sabi niya, but you are still under his authority. Di ba? Kaya part yun ng reality ng buhay. Kaya iba, reklamo na reklamo. Hindi naman leader asawa ko eh. Kinontrol mo eh. Hindi mo naman siya binigyan ng leadership opportunity. Sakto mga kuya, kasi meron hong ganyang tanong sa NGL. Okay lang ba sabihin ko na? Sabi ko nang nagsabi, paano po ba maging totally honest sa asawa ko kung ang mga desisyon niya naman ay mas nakakasama sa aming pamilya? Hindi po ako nagsabi na bumili ako ng sasakyan dahil gusto ko po sana magkaroon siya ng pagkakakitaan. Feeling niya siguro parang yung diskarte ng asawa niya parang mas maganda yung diskarte niya. Parang okay, paano kaya yun? Kasi syempre, parang pwede i-connect sa isang question na parang buti pa ibang mga asawa dyan, ibang lalaki dyan, marunong dumiskarte. Yung asawa ko, di marunong dumiskarte. Parang gano'n. Kuya, mahirap yun for a guy to even think na yung asawa niya, yun ang iniisip. Pero like this one, yun. Kasi pagka ganyan ang isip mo sa asawa mo na hindi mo magdesisyon, isipin mo, ikaw na pangasawa niya. Mali nga desisyon niya. Ganun ba yun? Mali yung desisyon na tama. Grabe naman. Diba? Ito, pero balik tayo sa ano. Peace of a peace. Pero ito. Gusto ko maintindihan nila ito. One, hindi mo ginalang yung asawa mo. Paano kung hindi niya gusto mag-drive? Bumili ka na lang. Basta sa isip mo, pangkabuhayan namin. Paano kung meron siyang ibang iniisip na paraan? Ba't hindi mo siya tinanong? Nang-usap kayo para magkatulong kayo sa bagay na yon. Ba't hindi mo siya binigyan ng chance? Di ba? Diba? Bakit hindi kayo nag-usap? Ngayon, paano ka makakapag-submit sa asawa mo? Kung siling mo na mali-maling desisyon. Yun nga po. Ito, when God told us to submit to our spouse, especially the woman, to submit to their husband. Ano ang command? Be filled with the Holy Spirit. Kaya hindi mo talaga magagawa yun kung hindi mo inaalaw yung Holy Spirit to be at work in you.
then submit to one another in the fear of Christ. Kung hindi ka natatakot kay Jesus, hindi ka talaga magsasubmit. Kaya ang sunod doon, after nung 21 na yon, wives, submit to your husbands as unto the Lord. So, kung ikaw ay spirit-filled, pinagpe-pray mo yung husband mo. Pinagpe-pray mo about his decision making. Nagtitiwala ka ba? Pinag-pray mo yung decision niya. Pero feeling mo, mali. Nagtitiwala ka ba sa Diyos na God answered your prayer? Di ba? God is in control Di ba? So pinagpe-pray mo. Ang problema, marami tayong reklamo. Di man natin pinagpe-pray. Di ba? Kaya sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 18, sabi ganun, you always be on the alert. Keep on praying, di ba? For all the saints. Bakit? Kasi nga, you always pray in the Spirit, be on the alert. Sabi niya, pray for all the saints. Bakit? Ibig sabihin, sa pamilya mo lang, lagay mo lang sa pamilya mo. Pinagpe-pray mo ba yung mga kasama mo sa bahay, asawa mo, di ba? So, hindi madali na sumunod kung hindi ka nagtitiwala na mayroong Diyos higher than your husband. Ang principle dyan, if it is not a sin issue, hindi sin issue, pag-submit, you play your role. Kung kasalanan, then that's the time you stand up. Sasabihin mo mali ito, hindi pwede, hindi ako papayag. Pero kung hindi naman kasalanan, sige na, supportahan mo yung husband mo or encourage your wife. Yun lang. Mga kuya, meron po ako naisip paano po kung naramdaman ng asawang lalaki na ganun nga ang tingin ng asawa niyang babae na wala namang bilib sa akin tong asawa kong babae kaya naghanap na lang ng iba. Posible ho ba yun? Posible. Kasalanan yun Kaya lang, ang tanong, tama ba yun? Di ba? Kunyari, ako yung lalaki, wala namang bilib asawa ko sa akin. Tanong yung sarili mo, bakit wala siyang bilib sa'yo? Anong ginagawa mo? Hindi yung hahanap ka ng iba. Di lalo na wala yung bilib sa'yo. Diba? Para, kung ano yung problema, huwag mong solusyonan ng kamalian. Solusyonan mo ito ng tamang hakbangin. Dali mo sa Diyos. Ano bang problema? Tanong, mahal mo ba asawa mo? Kung mahal mo asawa mo, ano dapat ginagawa mo? Then stand your ground as a leader in the family. Lead your wife to the Lord. Lead your wife to the things that will honor God. Sunod, do you love her enough that parang kasi mahal mo siya, nakapareho ng katawan mo? Diba? You nourish it, you nurture it. Diba? You care for your body. Ngayon tanong, ganun ka rin ba sa asawa mo? Ngayon, kung tatamad-tamad ka, hindi ka nagtatrabaho, yun bang tamang pagmamalasakit sa asawa? Di ba? Hindi pagmamalasakit yun. Ipag-aapi sa asawa yun, ginagawa mo siyang alipin at ikaw ang hari na ayaw mo magtrabaho. Di ba? Mali. Tapos sa asawa mo ang magagawa ng dapat mong ginagawa. You are supposedly, as a loving husband, provide for the family. Di ba? As a leader. Tanggalin mo yung mga maling kaisipan, maling idea. Tulad, kunyari, yung babae, PhD. Tapos yung lalaki, janitor lang. Nag-asawa sila. Huwag mong isipin na mas magaling ka parati asawa mo. May mga roles yan Basta, do your role. Kung may mga gaps na ganyan, ano lang yan, mga physical, earthly gaps naman yan. Kung maganda pakikitungo sa asawa mo, magiging masaya kayong mag-asawa may mali tayong kausipan. Sinasabi parati ng mga babae, mas magaling ako kaysa dito. Yes. Ano po may papayo niyo po sa mga kababaihan na gano'n mag-isip? Alam niyo, mas magaling ako sa asawa ko. Yung asawa ko talaga. Lahat ng desisyon, palpak. Ano po pwede niyo pong ipayo sa mga kababaihan na gano'n? Ano nga ba? Pasok po. Hindi ako babae. Kasi yung ganung kaisipan, di mas magaling ka pa sa Diyos. Kasi sabi ng Lord, mag-submit ka So you pray for your husband. Then kung magaling ka talaga, ang magagaling na na babae, tutulungan nila yung husband nila na magaling na leader. Yun. Amen. Tutulungan nila yun. Gagawin nila lahat na magagawa nila na maging magaling na leader yung asawa nila. Maging magaling na asawa. Kasi kung ibababa mo siya, sisirain mo, hindi ka magaling. Sabi ko nila, behind a successful man is a woman. Yes. Behind this downfall is another woman. So tama po pala yung pinaya ng daddy ko nung dalaga pa ako. Hanggang na-apply. Nasabi niya, anak, gawin mo ng lahat sa lalaki, huwag mo nang tapakan yung ego niya. Huwag mo yurakan ng kanyang pagkatao. Ganyan. Totoo, Kasi
simple lang. Sa lalaki, sa kanila lang narinig yung nakakalalaki ka. Ayun. Wala naman sa babae yun. Meron something, may pride sa kalalakihan. Nakakaiba. Ngayon tanong, masama ba yun? Actually, ang hinahanap ng lalaki, respeto. And kaya it is not surprising na ang command ng Diyos is to submit to the husband. Yeah. Diba? It is, diba? Kasi alam niya yun lang. Ang babae, ang daming pipindutin. Ang dami talaga. Ano ba talaga? Yung affection, naghahanap. Attention, naghahanap. Time, naghahanap. Valid naman lahat yun. Ang kaya lang, hinahanap nila yung 24/7 na pagkasama. Hindi magagawa ng lalaki yun. Only God can provide that. Kailangan nila lang 100% wise na asawa. Obviously, hindi ka makakahanap ng 100% na wise na asawa. Si God lang makaka-provide nun. Di ba? So what I'm trying to say, don't look for satisfaction from human being because only God can provide that for you. Kaya unless God is your joy and your happiness and your life, you can never be a contribution to somebody else. No. Especially to your spouse. Wow. Kaya dun ka babalik. Ayun. Kaya marunong ang Diyos, alam niya kung sino dapat ang uunahin eh. Pagdating sa relasyon ng husband and wife, kung pagkatapos ng be filled with the Holy Spirit, husband and wife na, yung mga relationships. Wife ang inuna, no? Wife ang inuna eh. Wife, submit to your husband. Bago niya sabihin sa husband, love your wives as Christ loves the church. Inuna mo niya yung wife eh. Kasi alam ng Diyos na kailangan madisiplin at saka malaman ng wife yung talagang Yes. yeah. Tsaka, problema talaga yung wife eh. Kasi mahirap makakonect. Sabi nga lang. Mahina ang internet. Ay, grabe naman! Mga kapatid do! Wi-Fi na pala yung dino-wifi. Why? Happy wife is a Happy husband. happy life. Ay, happy wife. Yeah. Happy wife. It's so happy. Pero alam mo ko, naalala ko yung mga times na hindi ako nagsabit sa husband ko, palpak eh. Kasi sabi ko sa sarili ko na hindi ko na ulitin. Takot ako eh. Bisa akala mo lang talaga mas magaling ka. Akala mo lang yun. Totoo. Kasi Yes. mas expressive, mas vocal. Minsan mga lalaki, tagal mag-isip kasi ang dami lang kinukonsider. That's right, they're processing it. Which is cool. Kinuisip na yung buong pamilya. Yun ang, doon tayo naka-wire. Yun ang design sa atin ng Diyos eh. Saka yung submissive is not a bad term. It's a good one. Kasi submissive implies, number one, protection. Pag nagsasubmit ka sa husband mo, may protection ka sa Diyos. And number two, blessing. God will bless you as long as you are submissive to your husband. Naisip ko nga po parang ang lakas naman namin hindi mag-submit si Jesus Christ nga nag-submit nga sa Father niya. Sino ba naman kami mga wives? Hello mga wives, kaya natin to by the grace of God. Hindi kasi madaling mag-submit mga kuya, kaya dahil dyan, I submit to you, pwede bang hingan ko na po kayo sa encouragement? Kasi ang ganda ko ng usapan talaga. Last 5 minutes. Hindi, bakit mo ako sasabit sa akin? Pwede mo ba yun? Kayo po yung aming mga kuya, aming mga pastor, ganyan, leaders namin. So, mga kuya, how can we encourage our brethren, ating mga kapatid, pwedeng wife, pwedeng kumbaga, how to submit to authorities. Hindi po kasi madali, mga kuya. And what is the beauty of submission to authorities? Meron ba akong mapapala dyan? Ayan. Meron naman. Para sa mga tao, ayan, bago yung wife submit to your husband, may sinasabi si Apostle Paul tungkol sa be filled with the Spirit. Sabi niya, submit to one another in the context of the church. So, alam doon, there's nothing wrong with submitting to one another. Iyan ang beauty ng relationship if we submit to one another. As long as we support each other, we love each other, submit to one another. I think we can go through life knowing that we are always in the presence of God. Thank you po. Yan, yaman din lamang dalawang issues yung pinag-usapan. One is struggling. Being involved in another. Isa naman ay pag-submit. Pero isa lang ang tanging pinaka-central
Pareho. Yan ay ang mag-sentro si Jesus sa buhay ng bawat isa. Bakit? Kasi nga, ang heart ng Diyos is for our best. Yung instruction niya, hindi tayo pahirapan. Ang instruction niya ay para ibigay sa atin yung pinakamagandang klase ng buhay na mayroon tayo dito dapat sa lupa at lalo na sa eternity. So mga kapatid, yung desire natin na hindi ito yung tamang asawa na dapat para sa akin, it's someone else, hindi ho totoo yun. Kasi ang totoo niyan, ang paraan nating pakikitungo, yun ang magdidetermina kung ang galang natin sa Diyos ay totoo o hindi. Kaya sabi ng Lord, maging tapat kayo sa inyong mga asawa. The vow that you made, somehow, are vows made to God. Kaya hindi tayo nakakasala sa kapwa natin o sa partner natin. Sa Diyos tayo nagkakasala. Dahil doon tayo nangako. Pangalawa, yung pangako natin sa isa't isa na gagawin natin kanya-kanya nating roles nung kinasal tayo, gawin natin. Kasi pangako ulit natin yung sa Diyos, hindi lang sa isa't isa. Kaya sabi ng Panginoon, do not be in a hurry in making vows, di ba? And sin against the Lord kasi He's not pleased with it. Kaya napaka-importante na seryosohin natin yung vow na yon. At ang bakit ko naman siseryosohin? Because the God who listened to our vows is the very same God who will support us to fulfill those vows. Kung willing tayong mag-submit sa Kanya. Kaya ulitin ko, kung hindi si Jesus ang Panginoon natin, obviously, makikita natin puro kasamaan at kapangitan ng kapwa natin. But when we let Jesus be our Lord, makikita natin that yung value na kapartner natin, yung value na binigay ng Diyos sa atin, bakit? He died for that person. He loved that person just as He loved all of us. Kaya huwag natin kalimutan, let Jesus be the center of our lives. Amen. Thank you, Kuya. Yay! Kaya mga kapatid, talaga ang ganda ng usapan. Pero syempre, hindi makukumpleto ang ating Payong Kapatid episode nang walang tagline. Ayan, totoo naman po kasi sa buhay, ang dami natin pinagdadaanan. Kaya kahit na umulan, Umaraw. Bumagyo. kung kailangan niyo ng payong, nandito po ang Payong Kapatid. Alam niyo po, masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin ang inyong mga questions kung medyo mahihain tayo. No problem! Sa mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!